ng Word of God. Tayo po tayo ng salita ng Panginoon. Mag-meditate. Dahil yan po ay isa sa mga itos ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. As a baby, gising ka. Mami ay lalaba ka. Kuya-kuy muna tayo. Alright. Start. Let us pray. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa ganito, sa buhay na kaloob. Tunay na ikaw ang Diyos, naming buhay, Diyos na laging nakatanggaw sa amin, Panginoon. Nag-iingat at gumagabay sa amin. Laging nandyan para sa amin. Lord, maraming salamat. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinagkayaan. Para sa amin, Lord, ito ang source na sa amin, Panginoon. Mula sa spiritual na pamumuhay, ikaw ang pagtulog nito, Panginoon. Ikaw ang pagtulog nito at ikaw ang pagtulog ng kapalan nito. Hanggang sa amin itong makakailangang material at physical, emotional, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, patuloy mo kami, Panginoon, samahan, pangunahan, at maligid ka, O Diyos, papahayagan mo, Panginoon, ano siyang tutulong po sa amin, papatuloy po namin. Mailayo ang aming mga sarili sa aming mga kasalanan, kasamaan, Panginoon. Kaluluan mo kami, Panginoon, kung paano manatili sa iyo, magpuli sa iyo, magpasalamat sa iyo, tuloy ang mga pagpalakas ng aming pananampalataya, Panginoon. Tunay nga, ikaw lamang o Diyos ang aming nagkakatulang na pinakasahan, pagkakad sa lahat ng mga pangangailangan, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, katagpuan kami sa ito, at patuloy ang mga ito. Nais, pagkakad na maranasan mula sa iyong mga salita na aming pumbabasahin. Reveal to us, Lord God, give us more wisdom, understanding, knowledge, Lord God. Patuloy ang mahal na ikaw ang Diyos na makikatulang ang iyong kalupihan, ang kapangyarihan, ang iyong pagmamahal, Panginoon Lord God, na tunay nga man, hindi nagpapago at hindi nagmamahal. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa ginagawa mo sa buhay ko namin. Maraming salamat dahil yun po namin, Panginoon Lord God. Patuloy ang ikaw ang Diyos na ipapalala ko sa amin. We ask your favor, we ask your blessing, we ask your breakthrough, Panginoon Lord God. Lord God, Diyos, Panginoon Lord God, na patuloy mo protect ka sa amin sa lahat ng nakakamundo, Lord God, sa aking kahawan, Lord God, sa aking diablo, Lord God, at Lord God, negativity, aking mga persecution, aking sakit sa ramdaman, Lord, sa iyo po namin binigay bagay na sa Pagkat sa ating Panginoon, nagkakasin sa iyo, Lord God, nagkakasin sa iyo, Panginoon, Lord God, hallelujah, sa ating Panginoon, hallelujah, ikaw ang Diyos magbibigay po sa amin ng kapanginoon. Salamat, Panginoon, sa gabi nito. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, Lord, sa salamat minsan pa, Panginoon, Lord God, sa bawat isa na nakakalaan po sa live na ito, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo sila, Panginoon. Umusap ka sa kanila, Panginoon. Patuloy mo, magpakilala ka sa kanila, Panginoon. At pakansahin mo, Panginoon, Lord God, i-take na i-take, Panginoon, Lord God, ang salita, Panginoon. Sapagkat ito ang spiritual na pagkain po namin na itong pinagdalawal, Panginoon. Sabi mo nga,
tulad ng isang sanggol na nagnanasa sa kanyang bukas Panginoon. At kami, Panginoon God, ay patuloy, Ama, na kakain ng iyong salita, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to. Salamat sa baby na to, Panginoon. Bless mo to. Bless sa lumaki, Panginoon. Kilala ka niya. Maintindihan niya, Panginoon. Ang lahat ng kakahayagan, Lord. Bigyan mo siya ng wisdom. Bigyan mo siya ng strength. Bigyan mo siya, Panginoon, ng knowledge. Ability, Panginoon. Talent, Panginoon. Gamit ko, Panginoon. Sa pagsunod sa iyo. Minsan ka, Diyos. Thank you, Lord, sa gabi nito. Hallelujah. We praise you. We honor you. We give you thanks, O God. In Jesus' name. Amen. Praise God. Sige po. Let's gonna read the Bible. Andiyan na po ang ating pong caption. Wow! Tito Tristan. And thank you sa 10-star. Hindi tayo. Hindi pa siya ayaw pa niyang matulog. Matulog kasi siya kanina around 6. So, ayan. Gising siya ngayon. Ayaw pa niyang matulog. So, andito na po tayo sa Numbers chapter 17. 15 verse 17 to chapter 16 to verse 40. Ayan. So, ayan. Ayan. Master Michael Cabrera from Santa Barbara, Pangasinan. How are you, sir? How are you? Ayaw pang matulog, kaya muna para pag-ulit na habang nagbabasa tayo. Read na daw siya, nakatingin sa Bible. Okay, sige, basa po tayo. Basahin ko po muna ito, tsaka tayo mag-sharing. Babasa ka na? Ha? Basa na tayo? Grabe naman yung baby na yun. Gusto na magbasa, oh. Nakatingin na sa Bible. Okay, ready? Sinabi pa ni Yahweh sa verse 17 chapter 15 ng Numbers sa bilang sa Tagalog. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita pagdating ninyo sa lupain yung binigay ko sa inyo. So, pasin po natin, wala lang natin yung nilasa natin. Ibigay lang ako ng review sa binasa natin. So, nagbigay si Lord ng mga pagkukunin sa pagdating sa paghahandog. Pero kung sa mga unang verse po natin sa chapter 14, ano po ay talagang lahat ng sumuway, lahat ng mga patuloy na nagreklamo, nagnasang tumalikod sa Panginoon, may nakaranas ng pagkakisahan. So ngayon, ano po, ay doon sa mga nanatili, at nakatanggap, at the same time, talagang nakapasok dun sa pangako ng Panginoon. Ayun, sila ang nakatanggap pangako ng Panginoon. Siyempre, hindi ko nawawala dyan si Caleb at saka si Joshua, na sila ang naglakas loob, nagpahayag ng positibong pananaw sa kanila pong inispiyang lugar na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya magandang maging positibo kahit na may kakaharapin na panganib sa hinaharapan ko. Mas magandang magpatuloy sa Panginoon kaysa tumalikod. Mas yakapin po natin ang Panginoon kaysa sa mundo. Amen? Mas yakapin po natin ang kalooban ng Panginoon kaysa pansariling kalooban. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, hindi yung kalooban ko ang sunod hindi ang kalooban ng Panginoon. So, sa atin din, maging makanasan natin yung salitang hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Panginoon ang siyang masunod sa atin.
Kaya kung masusunod ang kalooban natin, siguro ako rin, no? Kung masusunod ang kalooban ko, yun, mas gusto ko na lang, matulog na lang, no? Gusto ko hilata na lang dito ngayong oras na to, no? At hindi na natin nanaisin pang magbasa, mag-aaral, meditate, mag-salita. Pero dahil tayo po ay naniniwala, nananampalataya, tayo po umaasa sa Panginoon, sa mga plano niya at sa mga nais niya sa atin, patuloy po natin sinisikap, at patuloy tayo naghahanap, hinahanap ang kanyang kalooban sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral ng kanyang salita. Kaya sa gabing ito, maraming salamat po sa Panginoon dahil patuloy siyang nagbibigay daan po para sige po, tuloy po natin ang ating pong pagbabasa mula sa salita ng Panginoon. Isang big nandiyan sa likod. Ayan. Pinatindaan. Sa verse 17, halina po natin sa mga number sa verse chapter 15, chapter 15 verse 1 to 16 ay po. Kasi huwag ka kasing pindot ng pindot. Tapos na lang ikaw dyan. Sit down there. Hindi dyan. Dito. Piniga na dyan sa Elena. Come here. Come here. This is the baby shop. Kukunin ko na yung cellphone ko na. Bigat na may phone. Hindi ko. Punta ka na doon. Sis Ilma, salamat kay Brother Tristan, send ng 10 star. Okay, sabi niyo po dito, sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita pagdating ninyo sa lupaing bibigay ko sa inyo. Magbubukod kayo ng handog kay Yahweh tuwing kayo'y kakain ng mga pagkain doon. Magbubukod kayo ng tinapay mula sa harinang una ninyong binasa at inyong ihain bilang handog mula sa ani. Iahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina. Ito'y tuntunin na sa habang panahon. Subalit kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ang alinman sa utos ni Yahweh na sinabi kay Moses, buhat sa pasimula hanggang sa wakas, ang buong bayan ay maghahandog ng isang toro bilang handog na susunodin kalapit ng handog ng pagkaing lupi at isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Ipaghahandog sila ng pari para sa kanilang kasalanan. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya at naghandog na sila para dito. Ang buong Israel at ang buong nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali nilang lahat. Kung ang isang tao nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing na isang taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Siya ay ipaghahandog ng pari upang
patawarin ni Yahweh. Iisa ang tuntunin susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita at ng isang bayanihan. Ngunit ititiwalag sa sambayan ang sinumang nagkasala ng sinasadya, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan kikipamayan, sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh. Grabe, no? Yun, titiwala. Sabihin, palalayasin, no? At the same time, talagang hindi siya tatanggapin. Sabi dito, dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Parang you sow what you reap. You reap what you sow. Kakainin mo at tatanggapin mo yung resulta ng iyong ginawa. Hindi mo siya pwedeng isisi sa kahit na pangalaman kasi sinadya mo nga. Ikaw ang gumawa doon sa mga sinasadya. Doon sa mga hindi sinasadya, so meron pang pagkakataong mapatawad. Meron lang pinugutos ang Panginoon na kailangan mong gawin sa paghahandog. Nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamumuhay. Iniharap nila ito kina Moses, Aaron at buong kapuluhan. Ipinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ni Yahweh kay Moses, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapuluhan hanggang mamatay. Ganoon nga ang ginawa niya. Matindi, ano? So sa araw ng pamamahinga, ang totoo sa mas talagang sinabi ng Panginoon na walang gagawin ang sihuman, ano? Walang gagawin ang sihuman sa araw ng pamamahinga, which is yun yung panahon na sana'y nilalaan ng mga tao para sumamba sa Panginoon, para magpuri sa Panginoon, para gawin yung ginagawa ng Panginoon. So may mga nakita sila na lumabag doon at sila nga ay nangahoy, malibang yung kanilang kinahoy ay hindi nangyayari. So yan ang naging kaparusahan. May kaparusahan ang bawat ginagawa natin, no? Merong resulta ang lahat po ng ating ginagawa. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit, susuksukan nila ito ng asul at tali. Gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa gayon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa at kagustuhan. Diba? So, parang masunod talaga natin ito. Ito, piligin natin na gagawin ninyo ito upang maalala ninyo sundin ang kautusan ni Yahweh. Kumbaga, parang nagbigay pa ng palatandaan si Lord, no? Nagbigay siya ng pamamaraan para maalala natin ng Panginoon. Dahil sa kapanahonan po natin ngayon, no? Especially New Testament, no? So, ang binigay na ng Panginoon para lalong lubos natin siyang maalala sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Na nagbigay ng kanyang buhay at nagpapako doon sa oras ng Kalbaryo. Duwats na lang yan, ha? So sa atin, sa kapanahon natin, hindi natin kailangan siguro magsuot pa ng mga palawit sa ating laylayan ng ating mga gamit. Dahil unang-una sa lahat, meron ng Kristo nagpapako sa krus, nagbigay ng kanyang buhay, dumanak ang dugo, para lubos nating maalala na merong Diyos na nagmamahal po sa atin, na walang ibang Diyos na makapagbibigay sa atin,
sapat-sapat na ating pangangailangan, hindi lamang ang lumito sa lupa, kundi hanggang doon sa kanyang kaharian. Kaya, so ito, dito sa Old Testament, ginawa nila ito at nagbigay ng sa Panginoon na maglagay ng kalawit sa laylayan ng kanilang damit. Para, sabi niya nga dito, okay, maalala nila ang Panginoon. Sabi niya dito, gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang kautusan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa ganoon, ayan, hindi ko pa sa sundin, sa ganoon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa at kagustuhan. Kung maalala natin yon, at susundin natin ang utos na Yahweh, Yan nga po, maiwasan natin masunod ang sarili natin. Kundi ang masusunod sa atin, walang iba kundi may kaligtan. So, sundin ninyo lagi ang aking mga utos at kayo lubos na magiging nakalaan sa akin. Okay? Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang masunod ninyo ito. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Nakita ka, Hal? Naghimagsik laban kay Moses si Korah na anak ni Sar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghimagsik na ito si Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at Seon na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 250 na katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapunan. Hinarap nila si Moses at Aaron na sinabi, sobra na yang ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungan ito? Nang marinig ito ni Moses, nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, bukas ng umaga ipapakita sa inyo ni Yahweh kung ano o kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaaring lumapit sa kanya. Makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. So, ang kanyang pinili lamang ang tunay na makakalapit sa kanya. So, if I'm not mistaken, ano sinabi doon sa John, sinabi ng ating Panginoon Jesus, yung ibinigay sa kanya ng Panginoon, ang tunay, na makakaunawa o makatatanggap. Sabi niya doon, walang makatatanggap na sino man malibang ang ibinigay sa kanya ng Ama. So, yung revelation doon. So, dito, doon sa lalapit lamang sa kanya ang kanyang pinili. At sinabi niya kina Korah, ganito ang gagawin ninyo. Ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ito ng bagan sa harapan ni Yahweh. Sa kalagyan ng insenso, kung sino ang tunay ng alaan kay Yahweh, ang siyang pipiliin niya, kayong mga Levita ay sumusob na. Piliin. Pinalaban nila sa Moses at Aaron. Sinabi rin ni Moses sa kanila,
Makinig kayong mga Levita, hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo pinili ni Yahweh upang maglingkod sa Kanya sa tabernakulo upang paglingkuran ang bayang Israel? Kayong mga Levita, binukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niyo. Bakit nais ninyo agawin pati ang pagiging pari? Dahil sa hangad ninyo yan ay naghihimagsik kayo laban kaya. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan? Ipinatawag ni Moses sina Datan at Abiram na anak ni Eliab habang ngunit sinabi nila, ayaw namin. Hindi pa ba sapat sa inyo nalis mo kami sa lupain mayaman at sagana sa lahat ng bayan upang patayin sa gutom o ng gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin namin pinuno? Hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay na nabibigyan ng bukirin at ugasan na aming mana. Akala mo ba'y nalilinlang mo pa kami? Hindi kami pupunta. Dahil dito, nagalit ng husto si Moses at sinabi kay Yahweh, huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama ng isa man sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Moses kay Korah, humarap kayo bukas kay Yahweh, ikaw pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron. Kayo ng mga kasama mo ay magdadala ng tig-iisang lalagyan ng insenso. Magsunog kayo ng insenso sa harapan ng Yahweh. Ganun din ang gagawin ni Aaron. Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng Toldang Tipanan kasama sina Moses at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamahan ay tumayo sa harapan ng Toldang Tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap ni Moses at Aaron. So, ito yung Parachad. Good evening. God, ngunit nagpatira pa sina Moses at Aaron, sinabi nila. Ilan ba tayo? Ulit, dito tayo sa verse 19. Si Korah at ang kanyang kasamahan ay tumayo sa harap ng Toldang Tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap ni Moses at Aaron. Walang ano-ano'y nagmingming ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. Anong gagawin ng Panginoon sa mga taong lumalaban doon sa mga tunay na pinili ng Panginoon ito, doon sa mga tinawag at naging leader nila? Actually, naging leader ng mga Levita si Aaron at Moses, pero ang ginawa nila talagang nagrebelde sila, pinatigas sila ang kanilang puso at nagyabang sila dahil ayaw papansin nila, ayaw nila sumunod o ayaw nilang magpasakop kila Moses at Aaron, kaya gusto nilang maglaban sa kanilang leader. Sabi dito, ngunit nagpatiri pa sina Moses at Aaron, sinabi nila, O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao? Sumagot si Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa mga tolda, kina Korah, Datan at Abiram. Kaya tumayo si Moses at pinuntahan sina Datan at Abiram. Kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. Sinabi niya sa kapulungan, lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag ninyong ihipuin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa kasalanan nila. Lumayo nga sila sa mga tolda nila Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda,
kasama ang kanilang pamilya. Sinabi ni Moses, malalaman ninyo ngayon ang isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito, at ito'y hindi ko sa sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako ang sinugo ni Yahweh. Ngunit kapag may ginawang di pangkaraniwan ang Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulon ng buhay, kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila, at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghihimagsik ang mga taong ito. Sabi niya, nagbigay pa rin ng sign, nagbigay ng sign si Moses kung paano papatunayan kung sino ang tunay na piniling at sinugo ng Panginoon bilang lingkod niya. So sabi dito, hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moses ay bumuka na ang lupa at nilulon ng buhay sina Korah pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo tayo rito, ng sigawan nila, baka pati tayo lamunin ng lupa. Pagkatapos dito, nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ng mga baga. Kailangan gawin ito sapagkat sarado na ang lalagyan ng insenso. Sagrado ang lalagyan ng insenso. Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya't kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso na mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pitpitin ninyo ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat nihandog na sa akin. Maging babala sana ito sa bahayang Israel. Ayan. So, matindi ang naranasan ng mga taong sumalungat, nagbibelde, lumaban doon sa mga taong pinili at sinugo ng Panginoon para pangunahan ang taong bayan, ang minamahal na bayan ng Panginoon. So, nilala ko yung salitang do not touch the anointed one, yung mga pinili ng Panginoon. Huwag na huwag mong kakalabanin, huwag niyong pagre-rebeldahan, pagsasabihan at pagyayabangan, dahil ang Diyos ang kanilang kakampi, ang Diyos ang kakampi ng mga taong pinili ng Panginoon. Okay? So sabi dito, ito'y babala sa mga Israelita nang sino mang hindi pari o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat mangahas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. Ang lahat ng ito'y ginawa ni Eleazar ayon sa inutos ni Yahweh kay Moses. Kinabukasan, sinumbatan ng buong bayan sina Moses at Aaron. Sinabi nila, pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh. Kinabukasan, sinumbatan ng buong bayan sina Moses at sinabi nila, pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh. At nang sila'y magkaisa ng lahat laban kina Moses at Aaron, lumingon sila sa toldang tipanan at nakita nilang natatakpan ito ng ulap at niningning doon ang kalulhatian niya. Pumunta sina Moses at Aaron sa harap ng toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, tumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila. Sinabi, hindi So, ito na naman, may lumabas na naman dito na mga taong bayan, mga Israelita.
lumalaban na naman at pinagsasabihan na itong si Moses Teron ang pumatay sa mga taong bayan na kinain ng lupa. Pero hindi nila nakita at hindi nila ayaw nilang unawain na ang Panginoon na siyang nangunguna sa kay Moses at Aaron ang siyang gumawa nito. Kaya hindi pwedeng labanan, hindi pwedeng sumbatan o pagsabihan ng kahit na anumang hindi na yun. So sabi dito, itong mga taong to, ano sabi doon? Sinabi ni Yahweh kay Moses, tumayo kayo sa mga taong ito at pilipulin ko sila ngayon din. Ganun katindi yung paglipol ng Panginoon sa mga taong kumakalaban sa mga lingkod ng Panginoon. Okay? Ngunit nagpatira pa sa lupa si Moses tarong sinabi ni Moses kay Aaron, magsunog ka ng insenso sa lalagyan nito, dalhin mo agad ito sa kapulungan at ihingin mo sila ng tawad kay Yahweh. So, gayunpaman, kahit na ganun yung sinasabi sa kanila ng mga taong bayan na sinisisi sila dahil sa pagkamatay ng mga kinain ng lupa, ganun pa man yung kanyang pagmamahal sa mga taong ito. Siyempre nga naman sila yung mga nilabas ni Yahweh doon sa Ehipto, sila yung mga ginawan ng maraming himala doon para makamtan nila yung lupang pangako ng Panginoon kasi nga inalis sila sa Ehipto. So parang mawawalan ba ng kwenta yung kanyang ginawa ni Moses sa mga taong ito. Kaya kahit na ginagawan siya ng masama, kahit na pinagsasabihan siya ng hindi maganda, ganun pa rin ang kanyang pagpapakumbaba, ganun pa rin ang kanyang pagmamalasakit sa mga taong ito. Kaya sabi niya kay Aaron, maghandog siya, magsunog siya ng insenso sa harapan ng Panginoon para hingi ng tawad. Sabi niya dito, ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh sapagkat kumakalat na ang mga salot dahil sa kanyang poot. Sinunod nga ni Aaron at sinabi ni Moses at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan. Pagdating niya roon ay marami ng patay. Nagsunog siya agad na insenso at hiningi ng tawad ang sambayan. At siya'y tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay at tumigil ang salot. So namagitan dahil nga tunay silang mga pinili at tinawag ng Panginoon para pangunahan ang mga taong ito, dalhin sila sa lupang pangako. Pero marami pa rin talaga ng takip kasi marami mo. So yan, last verse sabi niya dito, tumigil nga yung mga salot nang siya ay namagitan sa mga patay at buhay at hindi na natuluyang namatay yung mga nabubuhay pa na pwede sanang mamatay dahil sa kanilang kayabangan, sariling panghunawa, ginigiit nila na itong si Moses Aaron ang gumawa ng lahat ng ito. Ayun lang maniwala na si Moses at si Aaron ay pinangungunahan ng Panginoon. Ang namatay sa salot na iyon ay 14,700 bukod pa sa mga namatay na kasama sa paghihimagsik ni Korah. Nang wala na ang salot, nagbalik si Aaron kay Moses sa may pintuan ng toldang tipanan. Ano ba yun? So, yan. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Magpapinta. Ang ganito lang pala. So, ayan. Basta merong nagbibigay ang Panginoon ng babala. Ano po? Lahat ng kumakalaban sa mga lingkod ng Panginoon na siyang pinangungunahan ng Diyos ay nakakaranas po ng kamatayan, nakakaranas po tulad nun sa binasa po natin, pag nagkasala ka laban dun sa mga lingkod ng Panginoon, kawalan ng pananampalataya, so
Asa nawala na siya? So, yun po, ano, once na nagkasala, instant, ano, automatic yun. Talagang kakainin ng lupa, pwedeng mamatay sa salot, sa mga kaparaan ng Panginoon dahil siya ang nagbigay ng buhay, siya rin ang babawi nito. So, so, yan po nagtatapos ang ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon. No? Iwasan po natin na tayo po ay lumalaban sa mga lingkod ng Panginoon. Iwasan po natin na tayo ay nagre-rebelde at nagsasabi na hindi magaganda sa mga lingkod ng Panginoon na siyang pinili at tinawag upang pangunahan ang kanyang mga minamahal na mananampalataya, minamahal na sumasamba sa kanya sa Espiritu at kahanan. Iwasan po natin upang hindi po tayo makaranas ng anumang mga salot o ng biglaang kamatayan po. Lalo na po, hindi maganda yung pagkamatay. Ano po yung hindi maganda yung pagkamatay? Yung parang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong lumaban yung tao. Yung biglaan katulad ng kinain na lang. Buhay na buhay ka, malakas na malakas ka, kinain ka na lang ng lupa. Kaya hindi natin po pwedeng ipagyabang na tayo ay malakas ngayon dahil hindi natin alam ang oras. Hindi natin alam ang panahon ng Panginoon kung kailan, kung saan at kung paano. Kaya ang lesson dito, kilalanin natin ang Panginoon, sundin lang natin ang kanyang pinag-uutos at galang natin yung mga pinili at tinawag ng Panginoon dahil yan ay minamahal ng Panginoon at tutulungan niya yung mga taong sumusunod sa kanya. Kaya katulad ni Moses ni Aaron, hindi sila pinabayaan ng Panginoon para alam mo yun, ipit-kipitin, at the same time hirak-hirakan at hindi irespeto at hindi sundin. Dahil sa lahat ng lalabag at ng lahat ng magre-rebelde sa kanila ay makakaranas ng pagpalo ng Panginoon, makakaranas ng pamatayan. So, yun po ang napakagandang paalala po sa atin. Sabi ko nga ng mga gabi natin, mas magaling ng sumunod sa Panginoon kaysa kumaligid sa Kanya. Kasi ang pagsunod sa Kanya, kung man ay sabihin natin hindi talaga madali, mayroong kahirapan, may mga testing and trials, mayroong mga difficulties, at still, ang Diyos ay tumutulong naman sa ganung mga sitwasyon. At hindi niya tayo pababayaan at pinapili sa ganung mga kalalagayan. Maniwala ko, tulad ng sinabi rin ng mga taong to, na yung lugar na lupang pangako na pagdadalhin sa kanila ng Panginoon ay doon makakaranas sila ng higit doon sa kanilang naranasan sa Egypto na kasaganahan. So, diyan sa lupang pangako na nila ng Panginoon, kung saan dadalhin ng mga Israelita ito, ay wala na silang hahanapan. Sa atin din, sa kapanahon natin ngayon, binigay ng ating Panginoon Jesus. Siya ay sapat, siya ang katugunan sa lahat ng ating pong mga pangailangan, hindi lamang po sa pang-spiritual. Maniwala ako, siya rin po ang susupply ng ating mga pangailangan material, physical, at siya ay laging nandyan para po sa atin. Kaya mas mabuting tayo po ay sumunod, at mas mabuti kung tayo po ay maglingkod at huwag na. Mapapansin siguro itong mga libitang ito, mas sabi nga ni Moses, gusto pa nilang maghimagsik at gusto nilang angkinin yung posisyon ni Moses at saka ni Aaron.
Sige. Gusto niya na mag-live. Sige, mag-live. Sige. So, ayun. Purihin ng Panginoon. Tuloy po nating saliksikin, alamin ang tunay na layunin ng Panginoon. Nang sa ganun, hindi tayo maniligaw, hindi tayo magmataas, hindi tayo magmalaki o magmayabang. At the same time, alam natin, makikita natin yung kalalagayan natin kung saan ba tayo posisyon. So, bilang isang bita, tulad namin, no? Bita, sila Cora, sila Abiram, no? Sila ay tagapaglingkod na sa templo templo sa tipanan ng Panginoon, no? Pero naghangad pa sila ng higit pa rin. So, makontento tayo sa kung saan tayo nilagay. Still, ang Diyos naman ang nag-aangat. Ang Diyos naman ang nag-level up sa atin. Hayaan natin na gumawa ang Diyos sa buhay. Yan, purihin ang salita ng Panginoon. Once again, walang ibang Diyos na dapat mapaglingkuran sa ating buhay kundi ang ating Panginoon Yahweh. At walang ibang dapat po masunod sa atin, hindi ang sarili natin kundi siya lamang. Okay, so sundin natin ang Panginoon. Basahin ko ulit yung verse na i-quote niyo po at i-meditate niyo. Ano po dun sa verse 40 to 41. Sundin ninyong lagi ang aking mga utos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. Ako si Yahweh ang na inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Ayan. Good evening, Monte. Ayan. So, yan po ang sinabi ng ating Panginoon. Sundin ninyong lagi. Lagi. Hindi yung once a day lang. Okay, hindi sa isang oras lang o 2 oras lang. Hindi araw lang ng Sunday, hindi araw lang ng pagsamba na ilang oras, hindi lang, kundi lagi. Sabihin, hanggat ikaw ay humihinga, hanggat ikaw ay buhay, hanggat ikaw ay malakas, hanggat ikaw ay nakakakilos, nakakapagtrabaho, hanggat ikaw ay may kakayanan, ipaglingkod natin, sundin natin ang Panginoon. Lagi saan ka man narito kung ano ginagawa. So, yan ang nais ng Panginoon, no? At tayo nga ay huwag nga natin ang buhay sa Panginoon. No? So, si Lord na ang bahala sa ating mga pangangailangan. God will provide. No? Pagka ibinigay mo ang iyong buhay sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. What did you eat? Okay. So, to God be all the glory. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pagiging ang Diyos na buhay. Tingnan mo nga yung jet. May sounds pa. Yung jet. Wala eh. Sige mo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po ang ating Bible reading from the book of Numbers chapter 15 verse 17 to chapter 16 verse 40. So medyo almost to chapter nabasa natin every night. So sa morning naman po meron din po tayong mga Bible verse na binabasa. So gusto niyo po akong sabayan sa ating Bible reading meditation, yan, kunin niyo po yung mga nasa caption. So, patuloy po nating alamin. Sa ganun, sabi nga sa Diyos sa chapter 1 verse 8 na po, basahin ko po ulit. Naging na po sa inyo. Ito po ang naging time natin sa Panginoon. Sabi niya dito, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad. Sa gayon, magiging masagana at tagumpay ang iyong buhay. Tandaan mo ang mabiling ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob.
Huwag kang matatakot at mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man mapunta. Ayan. Kain mo lang ito dito. Sabihin ang Panginoon. Oops. Oops. That's the your water. Wait lang po. Okay, so hello po, Ninong Nilo. Good evening po. Good morning po dyan sa Canada. So, kumusta po ang Canada? Sana all. Air Canada. Sana all ay nakakahayo. So, samahan ka po ng Panginoon at pagpalain, gamiting matibay, ang punong-puno ng kapangyarihan sa lugar ng Canada. Ayan, so God be all the glory. So, purihin ng Panginoon sa gabing ito. Ayan. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Ayan, ayan, good evening, Hallelujah. So, let us pray. Pray natin ang kabutihan ng Panginoon. Hilingin natin ang patuloy na paglilid, pag-guide ng Panginoon. Naway hindi tayo magpatuloy sa paglabag sa kanyang kalooban. Naway hindi tayo malayo sa kanyang kalooban. Naway sa bawat araw ng buhay natin, sabi nga doon, lagi masunod nawa natin ang Panginoon. Kaya sa lahat ng ating gagawin, tanging Diyos lang ang mapapuritan. Tayong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, Diyos na pangyarihan, Diyos na nakakagawa ng lahat ng mga bagay, lalo na hindi kayang gawin ng lahat ng himala. Ikaw lamang ang Diyos may kakayanan. Lord, sa buhay po niya, may na siyang may hawak, Panginoon. Lord God, tulad nga ng po namin, Panginoon. Ay, umaapaw na yung tubig. So, pagiging ka, Panginoon, sa iyong kabutihan sa gabing ito. Salamat po sa salita namin pong binasa. Tunay na ikaw ang Diyos na nabibigay po sa amin ang bawat kalaman sa amin pong nabasa mula sa iyong salita. Naway masunod po namin ito lagi, Panginoon, sa ganun hindi po kami magkamali at hindi po kami magkasala sa iyo, Panginoon, na magulat po sa amin na kami ay maparusahan. Pagkus, Lord God, patuloy mo kaming paalalahanan, patuloy mo kaming patawarin, Lord, turuan,
patuloy na i-lead kami sa daan na gusto mo, Panginoon. Maraming salamat dahil alam po namin, Panginoon, na hindi kang nandyan sa amin. Patuloy ko po tinataas sa iyo sa mga pamilya, sa both side ng pamilya ng Mercy. Lord God, pagpalain mo sa church, Lord God. Patuloy naman na ikaw ang Diyos na mag-lead, ikaw ang siyang nagturo at pag-guide, ikaw ang siyang patuloy mo na mag-reveal ng pagmamahal, pagpapatawa, pagtubig, Lord God, ng walang daan, Panginoon. Naway may sa aming mga puso at isipan, ang mga salita, Panginoon, at lagi po namin itong pakamasahan at hanapin, basahin pagbulay-bulay ng araw at kami, Panginoon. Lord, may gabi sa lugar namin, sa mga lugar, araw, umaga, ikaw pa rin, Panginoon Diyos, ang patuloy ang manawanan, makakaliig ng iyong mga minamahal. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mataas sa bawat buhay po namin. Lord God, maraming salamat sa iyong biyaya at pagkakasabi po sa amin at ang magawa po namin ang pinagagawa. Minsan po, Diyos, Lord God, hallelujah, ang mga takot at mataas, Lord God, bigyan po ng pusong hanggang maglingkod, ano man ang hirap, ano man ang Lord God, ang pagod, ano man ang Lord God, ang pagsubok ng relasyon. Nakita mo kami na nanatili ng application ng ranking ng Sister Panginoon, ng katugunan, Lord God, mo siya yung papasok ng DepEd, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy mo siyang pagpalain at gamitin mighty, Lord God. Lord, sa mga activities, sa mga schedules, Lord God, na may matugunan, Panginoon, punta, Panginoon, sa lalapit, Lord God, na tusunod mo sa Saturday, sa Monday, ang 5th year anniversary ng Fair Warrior, lahat ng mga pasang sa mga siya, lahat ng mga nag-iinggod sa iyo, Panginoon, ay patuloy mo pagpalain po sila natin, Panginoon. Bukas ka ng mga pintuan, mga pamilya, mga tahanan, Lord God, na tatanggap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa gabi nito, Panginoon. Sa bawat Diyos, ingatan mo kami sa bungod na maging pagpapahinga, patuloy mo ng proteksyon ay maranasan po namin. Sa aming pagising, malala namin na may Diyos na mamahal at patuloy na papala po sa amin. Maraming salamat. Nabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan. Pasalamat, pagdakil at paglalahati sa tanging Panginoon ng Diyos ang Diyos na sa Yesu Cristo, Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello, Silas. God bless po sa inyo, sa mga taga Hong Kong, Lord. Sa mga nasa Syria, Lord, we also pray, Panginoon, Lord, sa bansang Pilipinas na ito. Salamat po, Diyos. Salamat sa inyo. Thank you, Lord.